Noong mga nakaraang linggo ay pumunta tayo dito sa may Motorstar Antipolo. So sinilip natin yung kanilang bagong adventure scooter na talagang pasok na pasok din sa generic style ng mga adventure scooter. Pag sinabing generic, yung formang maganda yung tindig, talagang may kakayahang tumahak sa mga malulubak na kalsada, sa mga bumpy roads, naka-naked handlebar, dual sports yung mga gulong, medyo mataas tingnan na akala mo big bike yung datingan. May malalapad na windshield, maganda yung suspension sa likuran. Yan yung mga characteristics or generic na mga forma ng mga adventure scooter. Dahil nito mga nakaraang buwan nga ay inalabas ng Motorstar ang kanilang pambato sa mga adventure scooter. Sa kanya namang grab bar slash top box bracket dahil ready na ito para lagyan o nakaabang ito para sa top box. At sa puso naman ng motor na to, ang tanong, may ibubuga kaya ang kanyang specs? Ang kanyang makina ay GY6 engine na alam naman natin na hindi problema ang pyesa sa ganitong makina. Proven at tested na din ito dito sa Pinas dahil marami na rin nga talagang nakasubok na ng GY6 engine. Ang kanyang makina ay 171cc to be exact, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, naka 2 valves pa siya kaya talagang matipid sa gas at naka FI na rin. Air-cooled pa siya na okay lang naman sa below 200cc na motor at less maintenance na rin ito. Kumbaga compatible pa rin siya sa mga ganitong klase ng engine displacement. Ang kanyang compression ratio ay 9.7:1. Sa bore and stroke naman niya ay 61.5 by 57.8 mm. Sinagad na rin nila ang kanyang maximum power sa 11.5 horsepower at 8,000 RPM. At ang kanya namang maximum torque ay 12.4 Nm at 5,000 RPM. Naka full digital TFT display panel ito, colored na rin siya at busog na din sa mga informasyon na kailangan natin kagaya ng orasan, RPM indicator, odometer, fuel gauge, engine check, at yung mga basic na indicator kagaya ng turn signals. Ang kanyang seat height ay 795mm nung sumampa tayo sa motor na to. Siyempre dahil adventure scooter siya, medyo may kataasan siya pero manageable naman. Kaya naman nating abutin yung sahig, hindi na rin tayo mahirapan. Sa kanya namang ground clearance ay medyo below average ito dahil may 130mm siya. Ingat na lang kapag may mga lubak tayong dadaanan or papadaan tayo sa hump, medyo syumete na lang tayo. Nung trinay ko siyang i-center stand, kayang-kaya naman natin siya dahil 130 kilograms lang din naman yung kanyang bigat. Kagaya na sinabi natin kanina, pinakamurang adventure scooter dahil 87,000 pesos lang ang motor na to. Pwede naman tayong mag-down dito kung gusto natin ng installment. Magda-down tayo ng minimum na 7,455 at ang magiging monthly natin kapag kukunin natin siya ng 1 year ay 8,806. Sa 2 years naman ay 5,416. At kapag kinuha natin ng 3 years ay 4,286.